So, kamusta kayo guys? Alam ko, binagyo tayo, inulan tayo, walang sumisikat na araw, ilang araw na, no? O yung mga sinampay natin ay hindi natutuyo at kung kayo ay walang masampayan din, di tayo makapaglaba. Katulad namin. Same. Parang ilang araw na kami nagsasampay sa loob ng bahay kasi nga hindi umaaraw eh. Hindi nga. So yun. Alam nyo guys, simula nung pagbalik namin from Bali, that's 1 week na. Parang kahapon lang ata sumikat yung araw. So very current event itong pagkaka-record nito. Yes. Ano ba ngayon? Today is July 20... 26. Itong Diba? re-record. Tapos ito'y lumabas na kasi Ngayong July 28. 28. So, Yan. current talaga, di ba? So, habang nire-record namin to, wala pa ring araw sa labas. Mm. Makulimlim pa rin at may konti-konting ambon. Kaya anong dapat natin gawin? Mag-Netflix. Joke lang, joke. So yun, nabalita mo ba yun? Oo naman. Parang naging trending yun eh. Pero bago natin pag-usapan yon, welcome muna kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So pag-uusapan natin travel, real adulting, so anything under the sun. Pero focus tayo doon sa dalawa, pati dito nga sa topic na ito, on this episode. Nakapag-Netflix ba kayo during umuulan ng mga ganun? So, kung hindi nyo pa nagigets kung ano yung minimin namin, yun yung nag-viral last week nung kasagsagan or kaumpisahan nung bagyo. Si Oo. Dante pa yun. Kasi ngayon, during this time, si Emong na. O kaalis na Paalis na yun. si Emong. At saka before pa ni Dante, habagat eh. Maulan Tuloy-tuloy na talaga. talaga So, yun. Alam niyo, nag-trending yun dun sa Facebook yata niya pinost. Mm-mm. Di natin siya papangalanan. Pero, nagkaroon ng stir online kasi medyo sour. Medyo hindi ganun kaganda yung sinabi niya during yun, kasagsagan nga ng bagyo, which is, Yun, parang worth it daw na investment itong kondo. Kondo. Parang tayo, nasa kondo kasi tayo eh. No? Oo. And yun nga, tapos tinapos niya yung sentence na Netflix and chill na. Kumbaga parang sinabi niya is worth it daw yung kondo during bagyo na worth it na investment kasi habang bumabagyo is sasara niya lang yata yung bintana, ganyan, tapos pwede nang bumalik sa Netflix and chill while yung iba nating kababayan is binabaha, ganyan, or nahihirapan sa bagyo, ganyan. Nagigets ko yung point niya. However, hindi siya the right time to say that. And hindi rin maganda yung pagkaka-deliver. Yeah, actually, tama ka doon. May point siya. Pero yung nga, parang may nakita rin akong post sa threads to eh. Nakalimutan lang kung sino Parang sabi niya, paano kung baliktarin natin? Nagkalindol, bumagsak ang kondo. Tapos sabihin ko is, ngayon worth it ang investment ng bahay. Hindi ko nakita yan Diba? May point din, May point din. Pero hindi mo kasi siya pwedeng sabihin during these times. Oo. Kumbaga, very insensitive to put yourself up, your investment or whatsoever when most talaga kasi grabe dito sa Luzon is naka-experience. Mga taga-Bulacan dyan. Oo, And grabe. Marami pang lugar na baha pa until now. Nag-state of calamity ngayong Quezon City, di ba? Talaga? Even Quezon City? Kasi nga, baha talaga. Okay. Maswerte pa nga tayo na itong lugar natin is dating bahain. Tapos ngayon, hindi masyadong baha. For context, guys, taga-Pasig kami. Oo. Speaking of Pasig, may naalala ko. Sige. Sige, ikaw muna. Sige. May nakita akong post. Sa TikTok ko ito nakita, video ng Pasig baha. May baha din naman na part ng Pasig. Tapos hindi naman ganun kalalim. Siguro mga hanggang binte, yung tingin ko dun sa video. Tapos, sabi niya, yung baha namin sa Pasig, walang basura. And then ilang hours after that, lumabas ulit sa feeds ko. Siya uli, sabi niya, ano ba yan? Nabash ako, sinabi ko lang naman na walang basura yung Pasig. Siguro, sa comments, ewan ko, hindi ko na binasa kung ano yung comment, pero based dun sa context ng pagkakaintindi ko, parang nabash siya na baka niyayabang niya na porket walang basura yung baha sa Pasig is privilege or nagmamalaki na siya. Parang ganun. Feeling ko lang hindi ko masyado kasing binasa, di naman ako masyadong tambay sa comments. Pero dumaan twice sa akin yung ganong reel about sa baha sa Pasig. May mga ganon. So parang, ang hirap pag-post actually.
Actually, Ngayong ganitong may mga pangyayari. Kasi iba-iba yung iba-iba yung interpretation ng mm, makakabasa yes. from Sige, ayun. iba-iba yung interpretation nila from iba't ibang situation din Mm, kasi. So, for example, yon yung baha naman din. Sinabi lang niya walang basura. May mga na-hurt na. ah, Kasi siguro dun sa lugar nila is mas mataas yung baha or baka madumi or mm, something like that. So, tingin na nila dun sa nag-post nun na taga Pasig is privileged na or nagyayabang. Ewan ko, basta ganun. Ang daming na-offend. Actually, sa panahon ngayon, madami talagang na-offend. Mm-mm. Even if mag-post ka something na hindi mo naman meant to offend, Mm-mm. just to educate or kung ano man, magbigay ka na ng info. Yeah. Diba? Parang nagiging payabang na lahat ng Oo. ibibigkas mo tuwing may sakuna. Isa pa to Oo. si Doc Gilimangaro yata yun nagsabi nun, parang nag-post lang siya kung anong dapat gawin sa pag may baha. Mm-mm. Kuwari, nabaha ka, naglakad ka sa baha, pumunta ka agad doon sa health center para magpa-check up for leptospirosis. Okay. Kapag Ganon. naglakad ka sa baha ng may sugat siguro? Oo. Oo. Tapos ang reply ng isang commenter, nakakatawa kasi parang privilege daw siya. Bakit? Kasi nga, di ko rin alam kung bakit sabi privilege. Siguro dahil may time ka pang pumunta doon or something, gano, whatsoever. Ang reply niya nakakatawa. Sabi niya, king inang to. Doktor yan? Doktor yan. Sabi niya gano'n. Hindi ko alam yan Sabi niya, king inang to, nagtuturo na nga ako ng privilege dito. Which is my point din talaga siya. Oo, Kasi, informative yun oo, yun nga. Parang siguro, nami-misunderstood ng mga tao Yun lang during yun. these times Mm. na kailangan ko pa maglakad doon para lang magpa-check up. Ikaw, kaya mo yun. Ako, Ah, hindi kaya. Yung mga gano'n. Tama ka Iba't ibang situation, iba't iba't ibang ibang delivery kung paano mo sinabi yon. Iba't ibang interpretation talaga mangyayari. So, ang hirap mag-post during this time. Kaya ako, sa social media ko, alas di na muna ako nag-post. Medyo mababa rin talaga yung views and engagement siguro dahil yung mga tao walang time or may sakuna din Kumbaga Yeah. siguro there is a minimal chance na manood sila. Mas papanoorin na balita. Yung iba walang kuryente, siguro sa radyo na lang nakikinig ng mga balita. Siguro yung interpretation ko O baka naman talaga hindi nyo lang ako pinapanood. Ha? 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 Feeling ko, isang ano ba, ang hirap 'di ba? As content creator guys, kami mga content creators, tas travel content creator pa. Parang kami sa group, parang nagtanungan, okay lang bang mag-post tayo Mm-mm. ngayon? Okay lang bang yung usual natin, yung regular posting natin is ituloy pa rin, Mm-mm. ganyan. Iniisip na natin yun kasi nga may mga na-offend pala na baka na mag-post ka ng sunny weather, Oo. mag-post ka ng feast ng pagkain, samantalang yung iba is nahihirapan nga sa Oo. bagyo. I understand that pero to the point na parang totally babaguhin mo yung routine or something. Pwede naman siguro ililo mo lang na hindi yung parang yung sabi natin hindi naman extravagant na Oo. posting, like yung regular lang natin. Mm-mm. Pwede naman or pwede rin naman mga 1-2 days pahinga like yung ginawa natin. Mm-mm. Tsaka Ang hirap mahirap talaga. Tapos meron nga yata ikaw yung nag-share ng isang post about mga guidelines during this time for content creation, kung ano dapat i-post or what not. Ayun nga nagets ko may point yun, pero at the same time, medyo OA kasi. Para sa akin yung mga ganon. Ang pinaka point ko lang dito, maraming misunderstood sa'yo kahit anong gawin mo. So you post or you not mag-post ka or hindi, tinagalog Oo. bigla. Mag-post ka or hindi, i-judge ka pa rin naman. Baka mali may nagja-judge sa akin, hindi ako nagpo-post ngayon kasi alam mo naman as a content creator, kailangan regular ka nagpo-post, di ba? Kasi ang dami din kasing factor. Tapos yung iba naman, ayun nga, tama ka, sunny weather. Tapos magpo-post ka dito sa Pilipinas, bumabagyo. Mami-misunderstood din. Di ba? Pag di ka naman nag-post about something, baka ma-misunderstood din. Feeling ko, wala ka nang itatama Ang pinaka-best na lang is, wag mong gayahin si kuya nag-share about yung investment niya sa condo, pati sa Netflix niya and chill. That is, para sa akin, medyo insensitive. Oo, hindi medyo. I know, Insensitive talaga siya. I know na
in good intention siguro kaya niya nasabi, hindi siya para magyabang, baka para lang i-point out talaga na you should invest in condo right now whatsoever. Pero kasi that is not the right timing eh. Parang ganito yan eh. Parang idinirect mo agad yung issue sa calamity ngayon doon sa post mo. Para mali, unlike sa ginagawa natin, nag-travel tayo for example sa Bali, nag-post tayo, walang kinalaman yun sa bagyo. So yun yung pino-point out ko na yung medyo OA yung guidelines. Kasi pwede ka pa rin mag-post ng mga travel mo kasi wala namang kinalaman yan sa bagyo. Wala namang kinalaman yan sa calamity. In a matter of fact nga, is baka yung isa, yung mga kapanood nun, sabi natin malungkot, tapos ma-enjoy niya pa yung video mo kasi masaya. Kaya tama yung kanina, yung iba-iba talaga yung magiging interpretation na sa iba, okay lang naman na makita kang regular posting mo na masaya, ganyan, habang bumabagyo dito. While yung iba naman, ma-offend na, hala, naghihirap na kami dito, ganyan-ganyan pa kayo mag-post. Iba-ibang situation. So parang, wala, gawin mo na lang yung gusto mo. Now, be sensitive enough na lang. Gawin mo yung gusto mo, but not like yung kung paano nag-post si Netflix condo guy. Yun lang yung parang naging guideline namin this past few days. Pag nakita niyo yung mga socials namin, may post pa rin naman kami, pero nothing like si Kuya Netflix and condo guy niya. Actually, sorry. Pero guys kung nakita niyo yung mga socials, I think bumawi siya eh. Kumambyo siya after that medyo sour post eh. So, umawi-bawi naman. Nag-sorry naman siya. Tumulong naman siya sa mga, ang tawag doon, sa mga naapektuhan ng bagyo by renting for free yung mga condo niya. Okay. Kasi siya real estate investor, ang dami niyang business. Pero yun nga, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Anyway, yung isa point ko pa, is usually yung mga nagsasabing offended. Di ko lihalata. Ewan ko kayo kung ganun kayo o hindi. Pero kasi as a someone na naka-experience niyan multiple times, kasi dati bumabiyahe ako, na-stranded ako sa pila ng FX, na-stranded ako sa pila ng tricycle, tagal umuwi, di ako makalabas ng aming bahay dahil baha. Nag-aaral ako na stranded, muntikan na kami ma-stranded nung Ondoy, sa Santa Mesa kami, PUP Santa Mesa. So, kumbaga, during that time, hindi ko alam siguro kung ano lang talaga ako is happy man or positive man, positive vibes na tao during that time. Pero, hindi ako na offend tuwing may nakikita ako sa social media ko, may nag-post or something, o hindi ko alam kung di pa uso yung posting noon. Baka hindi pa ganun karami nagpo-post before. Pero kasi sa Facebook pa dati ako mas Facebook. During that time, before pandemic, may mga nagpo-post naman na nakakatawa, may mga nagpo-post naman during nasa biyahe ako na tumitingin ako ganyan, na nakapila ako ng pagkahaba-haba sa FX. Parang nagiging pang ko siya eh. Ang tawag doon, entertainment. Nagiging pampasaya ko siya during this hard time eh. Okay. Kaya minsan na parang feeling ko lang naman to guys kasi hindi, kumbaga, na-experience ko ganito pero hindi ako yung bitter eh. So, feeling ko baka someone is offended to someone. Pwede. Parang ganun lang. Kumbaga on behalf? Oo, yun, on behalf. Kumbaga they feel for them. Ayun. Hirap kasi mag-English eh. No? May interpreter. Interpreter. Hindi, kumbaga syempre parang di mo nararanasan yung totoong nararanasan nila. Nasa utak mo lang yun na ay sila, kawawa naman sila. Huwag ka na mag-post, masasaya, please. Yes. Parang yung iba hindi naman nila talaga na nararanasan. Tapos alam lang nila na merong mga ganon. Tapos sila na yung mas offended on behalf pa nung mga nakakaranas nun. Exactly. Kasi yung mga yun, feeling ko busy yun syempre. Na baka busy sila na bantayan yung bahay nila, bantayan yung baha, baka paakyat na, busy silang i-save yung mga gamit, mga maybe anak, pets, lahat pa, di ba? Para tumutok sa social media at makita yon at ma-offend. Feeling ko hindi. Baka nga yung iba pa ang na-offend on behalf of them. May point ka. Yun nga. Feeling ko lang to guys Sige, syempre meron din talagang na-offend. For example, meron din talagang tao na kuwari yung binaha talaga sila,
tapos nakita yung post na yun, tapos mapapamura. Totoo yun, legit yun, meron din. Pero meron din talaga na Hindi hindi naman sila. papansinin yun. Mm-mm. Hindi niya papansinin yun masyado kasi wala na silang time, tama yung sinabi mo. Kaya ano lang during this time, be sensitive. Tapos mag-post ka, pero wag talaga yung tipong makikisaw-saw ka talaga din sa climate ngayon. Oo. Pwede ka naman mag-post about the climate, but informational. Katulad yung si Yes. Doc. Oo. Oo, nabash pa rin Tangina mo, siya. nabash pa rin. No, Maayos mabwisit na nga yung visit kayo, mga ganon. Visit lahat kayo pag ganon. Maayos na nga yung pinost eh. Pero let's medyo pag i-lighten naman natin yung usapan. Kasi alam na natin 'to eh. Alam na ng lahat na dapat gawin during this time. I mean, minsan may mga na-miss out gawin. Like yun nga, dapat nag-prepare even more. So, lesson learned again for next time. Alam na natin yan eh. Matatanda na tayo eh. Oo. So, parang, to lighten up the mood lang. Gusto ko lang parang balikan or i-share. Ano ba yung mga naranasan nating medyo, actually na intro mo na kanina. Yung mga naranasan nating ganito no, nalalampasan naman no. Kaya nga andito pa tayo. Ako kasi to be honest, I hate rain. Lagi mo naririnig sa akin yan. Ikaw kasi gusto mo eh. Parang may memories ka ng good about rain. Yes. Ako wala. Lahat ng memories ko ng rain talagang sobrang naiinis ako. Kahit yung estudyante pa lang ako, yung tipong parang Friday the 13th. Pag naalala ko yung ulan Friday the 13th kasi parang may times na sobrang kaya parang naniwala ako sa Friday the 13th noon. Sobrang minalas ako by that time. Tapos inulan pa ako. Ano to? Estudyante ka pa? Estudyante pa lang ako noon. Tapos nung lumalaki na, nandiyan na yung Ondoy na stranded. Hindi, nakauwi pa kami noon. Buti na lang, pinilit namin umuwi noon kasi may thesis kami. Pag uwi, na-stranded kami sa bahay namin. Kasama ko mga tropa. Tapos gumagawa kami ng thesis. At ang pinakamalupit doon is naubos lahat ng pagkain namin. Hindi dahil matakaw yung mga tropa ko kasi nga walang kuryente. So kailangan iluto. Niluto lahat ni Daddy yung lahat sa freezer. So yun fiesta. Daming hotdog, ang daming ham or something. Kung baka niluto kasi parang ilang araw yun walang kuryente. Na to the point na medyo humupa yung baha, nakauwi ng mga tropa ko. Tapos pumunta kami sa mall para mag-charge. Ang dami noon. Di ba na-experience yun? Parang pumunta kayo sa mall para lang mag-charge ng mga cellphone ng kung ano-ano by that time? Nasa office kasi ko eh. Ay, oo nga so pala. may kuryente. Sorry Kaso hindi ako nakauwi ng 3 shift. Ayun, di ba? Grabe yung experience mo yun. Tsaka sorry. Kasi yung mga time na nagtatrabaho ka, nag-aaral pa lang po ako, ha? So, ayun. Naranasan ko yung ondoy nga sa office. Tapos naalala ko yung isang room doon na meeting room yata yun. Ginawang tulugan. Kasi wala talaga hindi makauwi yung mga tao. Tapos puno na yung, ano tawag doon? Basta may tulugan naman sa office. Pero puno na. So gumawa na lang sila ng mga temporary tulugan sa mga meeting rooms. Tapos may pinrovide naman sila mga, kumot. May unan pa nga ata. Toothbrush, may toothpaste, ganyan. Tsaka food. Pero, hassle siya kasi sinong may gusto ng 3 sunod-sunod na shift? Oo nga Kasi wala rin makapasok Walang makapalit sa shift ko. Hindi rin ako makauwi kasi baha. So wala akong choice kundi magstay doon ng 3 dire-diretsong shift. So parang more than 24 hours ka nandoon? Well, yung feeling ko hindi pa malalayon, yung iba talaga mas matagal pa doon Pero nung naka 3 shift na ako, sabi ko, bahala na kahit baha, uuwi na ako, umay na ako sa trabaho. Tsaka gusto ko na ng maayos na higaan. So, umuwi ako noon. Nakalimutan ko kung taxi ba or jeep. Pero basta, nakauwi ako, pero bahang-baha sa bahay. Ay, grabe. First time, bahain yung loob ng bahay namin. Dahil sa ondoy. Pag uwi ko doon, gulat ako talagang ganun pala yung feeling. So, nakaranas din naman kami noon na mga hanggang binti lang naman. Pero first time yun hindi naman bahain doon sa part na yun ng Taguig. So, para bumaha ng ganun, malala yun. Kasi yung bahay namin sa Pateros, hindi naman binaha. Pero paglabas mo doon sa mismong gate namin, hanggang paa. Kasi medyo mataas yung lugar namin Pag nabaha yun, baha na rin, halos baha. Kasi kaya nga hindi nakaalis yung tropa ko noon. Kinaumagahan kasi agad noon, uwi na siya.
Tapos Oo. sinamahan ko siya. Sige, uwi na tayo. Eh di yun, may konting baha pa. Okay lang ba, pre? Okay lang yan. Kaya ko pang tumawid dyan, mag-jeep ako. Mm. Eh di lumabas na kami sa pinakabukanan. Mm. Pagtingin namin sa kanan, may nagbabangka. So parang nakaangat yung part nyo. Oo, tapos lubog, walang tricycle kasi nga bangka ang meron. Sabi, siya back out. Ay, pre, di ako makakauwi. Sige, dito muna tayo. Kaya ayun nga, medyo ilang gabi, 2 gabi ata sila doon, tapos walang kuryente. So ang ginagawa lang namin, kasi masipag kaming estudyante, thesis, tong eats. Thesis tong eats. Ganon. Ayun. So, feeling ko lahat naman ang nakikinig dito may may good and bad experience sa bagyo, sa baha. Good? Ganyan. Wala akong good. Oh, ikaw pala, hindi pala lahat. Okay, sorry. Yung iba bad lang. Mm-mm. Kaya pag nakakaranas ng ulan ulit ngayon tsaka bagyo, parang bad mood. Kasi Bad mood ako. wala ngang naka-associate na good times. Ako, bakit ba gusto ko ng rain? Gusto ko yung mga gloomy weather eh. Pero wag naman bagyo. Gusto ko yung gloomy lang na medyo malamig, hindi ganun katirik yung araw. Ayoko kasi ng sobrang tirik yung araw eh. Ayoko ng malagkit tsaka pawis. So, okay sa akin yung gloomy weather, tas may konting ambon-ambon, ganyan. Siguro na-associate ko siya na-associate ko siya sa parang walang pasok estudyante. Kunyari, dati, wala pa namang Facebook. Hindi pa ganun kabilis yung balita ng school kapag may pasok o wala. Gets. So, mga tutulog, 'di ba? Tapos gigisingin. Tapos maya-maya babalita sa radyo, wala nang pasok. So, babalik ka sa tulog. Siguro isa 'yun sa good memory ko ng ulan. Kasi parang pag estudyante ka, ang good news kaya pag biglang walang pasok. Huwag niyo akong huwag kayo sinungaling, gusto niyo 'yun. Hindi, ako gusto talagang pumapasok kasi diligent tong Utot tao. mo. Diba? Yun, isa yun sa gusto-gusto kong feeling, yung biglang, sige, tulog ka na ulit, wala palang pasok, yung sasabihin ng mama mo na gano'n. O kaya naman, kahit nakabis na, okay lang. Tapos sasabihin, wala palang pasok, o di tanggal damit, nood cartoons. Kasi kami, That's my favorite part. Minsan kasi may tumutulo sa bubong namin. Hindi, yung sa ceiling, may tumutulo doon. Laging natatandaan ko yung planggana. Siguro, wala masyadong alaala ng very young ako. Kaya hindi ko masyado ma-associate yun. Ang minsan naalala ko talaga, may planggana kami doon sa isang part, tapos tumutulo-tulo. Ganon. Ako, nag-way ako, pero naalala ko, may ganon din kami, pero siguro, na siya, medyo erased na sa memory. Parang hindi naman siya super masamang memory for me. Hindi, so, okay lang. Hindi, kumbaga yung nga, ang dami ko kasi na-experience talaga eh. Lalo pag engineer ka, yung projects mo, delay. Kasi may ulan. Nakakapikon kaya yun. O kaya, nasa fieldwork ka, uulanin ka. So, for example, nasa Alabang ka, tapos biglang umulan, pauwi ng Pasig, grabe traffic no. Kaya talaga, halos lahat ng experience ko sa ulan, ayoko. And ayun, sa travels naman. For example, yung sa Batanes natin, stranded tayo. Good naman yun Well, good yun. Pero di rin naman tayo masyado nakagala nun eh. Oo. Kasi nga, wala maulan. na rin itinerary. Wala na itinerary, di makagala kasi maulan. Tapos yun nga, by that time kasi workman ako eh. So tumatawag yung boss ko, bla bla. Kung ngayon, okay lang. Okay lang ma-stranded kasi nga, flexi naman tayo. Pero by that time kasi, at the back of your mind, inaalala mo yung trabaho mo. So, feeling ko, ganun din yung ibang mga nagta-travel with corporate job na ayaw nilang ma-extend yung kanilang vacation kasi may babalik kasi silang trabaho na tatambakan talaga sila. Hindi naman siya parang nawala eh. Pumasok ka tapos mawala yung trabaho. Hindi, mag-carry over lang yun sa next day. Gets. Kaya di ko talaga masyadong trip ang ulan. Tapos yung nga, ngayon naman, pagbalik natin ng Bali, tambak yung labada. Di ako makalaba ng maayos tapos hindi natutuyo agad. Di ba? So yun. Baka sabihin nyo, privilege ako, pero sinabi ko naman from the pinakabata ko, ayoko talaga ng ulan kasi ang dami ko na-experience dyan. From baha, from inulan, from traffic, hanggang ngayon na
Hindi natutuyo yung labada. Wala namang na leptospirosis. Ay, wala. Hindi Wala naman rin buti wala rin sa family. Oo nga, Pero buti. uso yun, no? Every time may baha, parang makikita mo yun sa news na mag-ingat sa baha para di magkaroon ng leptospirosis, bla bla bla. Tapos paalala, kapag may sugat, wag wag. Ba't yung boses mo para talagang announcer? Ba't ganon? Ewan ko, parang bigla akong sinapian mag-announce. Na parang, di ba? Ang ganda eh. Ang galing. Parang ano eh. May person. Breaking news. Paalala sa mga lalabas na may sugat. Galing eh. Yun. Di ba mahilig din tayo manood ng balita dati? Well, wala pala tayong choice. Kasi ilan talaga eh. Kapalabas ng mga magulang tapos wala kang say. Wala pang Netflix noon. Oy, bumalik sa Netflix. At YouTube na lang. Ayan. YouTube na ngayon, pati Netflix, pati scroll, TikTok. Tsaka dati naman hindi pa uso smartphone. Gabi na pag-aalataan yung edad natin. Uy, no? Speaking of, buti pinaalala mo, isa pa yan sa memory natin mga 90s, napunta sa 90s kids. Kasi nga, nasa baha, bagyo tayo, di ba? Ang uso kaya ng brownout nun. Oh, grabe. Diba? Isa pa yun sa memory ko. Ay, isa pa yun na pinakaayaw ko. Ayaw mo din? Kasi nga, may ligaw maglaro ng PlayStation tapos brownout. Anong gagawin ko? Ba yan? Gadget man, gadget boy. Anong gagawin ko? Re-wrestlingin ko yung kapatid ko. Oo, ginawa mo. Oh, di ba? So ako, isa pa yan sa parang nasa good side na memory. Na kapag nagba-brown out, kasi marami kami sa bahay pala. So parang hindi boring pag nag-brown out. Magkukwentuhan. Tapos may, ano ba yan? May candle. Tapos, yun, bonded kami kapag ka-brown out. Kainis kasi pag ang init. Ayun lang. Medyo mainit talaga matulog, pero wala ka namang choice eh. Ayun nga eh. Love kasi kami ng parents namin, pinapaypayan kami bago matulog. Hanggang makatulog. Hindi. Hindi. Alam ko si Mami pinapaypayan. Pinapaypayan din kami ni Mami. Pero sa dami namin, hindi naman lahat mapapaypayan eh. Siguro yung bunso lang. Tabi-tabi kayo. Tapos lahat pinapay. Parang hotdog. Ano sasabihin ko? Lechon? Yung mga iniikot-ikot. Parang iniihaw-ihaw. Ganon. Siguro, baka naman ang positive ko lang nung bata para maalala ko as good things yun. Positive din naman ako nung bata pero hindi siya yung core memory ko ng kasiyahan. Okay. Ganun talaga. Kumbaga, ang dami. For example, kaya ako muntika na yung bike ko na naiwan ko yung bike sa computer shop kasi umulan yun eh. Magta-tricycle ka, di ba? Pag umulan. Bobo. Iniwan yung bike doon. So pumunta ka doon nakabike, umuwi ka ng naka-tricycle. Umuulan eh. Sobrang tanga. So pinagalita ka? Tapos bumalik ulit ako doon. Kahit umuulan, kinuha ko yung bike. Di ba? At least funny memory. Kaso na pinagalita ka, so baka kaya naging bad. Dami talaga pag umuulan. Hindi ko talaga trip. Minsan may pag-iinuman kami, nasa labas. Tapos ulan na malakas yung table. Sayang yung mga pulutan. Di ba? Hassle. Yung definition sa akin ng ulan, hassle. Dapat pinapalitan yung word na ulan eh. Hassle lang dapat. Hassle. Gets. Pero yung mga ligo sa ulan, di ba fun sa'yo yun? Ay, hindi. Lamigin ako eh. Shit. Talaga? Hindi ako masyadong nailigo sa ulan. Kami isa pa yun. Favorite namin gawin. Ginawa lang natin yun eh. Tayo na nun. Natural. Mahirap yun. Di tayo. Tapos naligo tayo sa ulan, di ba? Pero nung hindi pa tayo, nung bata pa kami, naliligo talaga kami sa ulan. Sa terrace. O kaya naman pag masipag talagang sa labas, as in tatakbo-takbo kami doon. Hindi naman village, hindi naman pero parang hindi naman gated doon sa amin. Pero maayos eh. Maayos kasing kalsada doon. So, pwedeng magtatakbo. Ang hawak ko lang ng family computer eh. Or PlayStation eh. Kaya kapag nag-brown out, talo ka na. Oo, bisita-bisita ka pag brown out. Di ba baraha. You don't play baraha. Di pa nagbabaraho nun eh. Tsaka kung magbaraha man, sinong kalaro ko? Sarili. Di ba? Ayun. Actually, nagagawa ko yun. Solitaire. Solitaire ba tawag doon? Solitario, isa lang naman talaga. Hindi naman yun game. Tagalog, solitaire. Solitario. Ayun pala Tagalog doon. Tama ba? Feeling ko. Hindi, kumbaga, boring. Boring kasi walang kalaro. At saka paulit-ulit. Makes sense. Wala lang. Kumbaga, very minimal, IQ lang kailangan mo sa solitaire eh.
Siguro kaya good memory din yun sa akin kasi nga marami kami. Extended family kami sa isang bahay noon eh. Hanggang ngayon, sila, doon pa rin. Bumukod lang ako, 'di ba? Pero extended talaga, cousins, tita, tito, mama, papa, lola, andun. So kapag nag-brown out, nung bata ako is sociable pa ako eh. Ngayon hindi na. So parang nung pagkasama-sama kami noon, kahit walang kuryente, kaya naming maglibang. Sabi di ka introvert eh. Extra ako nung bata. So, nahawa lang kita kasi ako sobrang introvert ako. Kaya, okay lang sa akin mag-isa. Tsaka, yung family din namin, pili ko introvert sila on their own way. Tapos, kaya pero dahil comfortable naman kami sa isa't isa, nakapag-usap naman kami. Ganun pag introvert kasi, pag komportable ka doon sa mga kausap mo, sa friends mo, or sa relatives, okay lang. Kaya nung Bali trip, nung una, medyo syempre, titimpay mo pa yung mga kasama mo. Tapos, pag okay na, pag komportable na, yun, pwede mo nang asar-asarin. Sobrang maasar ako. Pag ako naging komportable sa inyo, kayo na maasar sa akin. Di ba mga ka-eats? O, di ba? Siguro maganda mag-usapan sa next yun. Introvert, extrovert. Kasi, di ba, nagka-idea ako eh. Yung, sabi ko nga sa akin, feeling ko rin extro ako ng bata eh. Tapos habang tumatanda, tapos may mga nakikita akong iba nakaka-relate din na habang tumatanda sila, parang nagbago na. So, maganda mag-usapan yan sa... I-comment nyo nga, anong magandang episode for the next episode? Yung Bali experience ba namin? Kasi ang daming Bali vlogs na parating. Baka gusto nyo ma-explain namin bago kayo pumunta ng Bali, yung na-experience namin mga ayaw at gusto. Or yung pagiging introvert or extrovert, yung away-away na yan, kung ano ba kayo. Kasi merong mga MBTI. Yung mga, nakalimutan ko. Basta yung mga 16 personalities na maaari kayong makarelate na pag tinake nyo yung exam na yon is masasabi nyo, oo nga, ganito ako. Or kung anong man topic, no, comment nyo. Any topic. Para malaman namin at kumbaga pagkalabas ng video na to is gawan agad namin para sa inyo. Okay? Pero bukod doon, meron na kaming nilalabas na Bali vlogs. Bali Indonesia vlogs. Nalabas ko na yung una, so palabas na yung second sa Friday. At siguro mga 4 or baka 5 or 6 na parts yon. Kaya sana panoorin nyo rin bago tayo bumalik ng Japan. Wow. Yan may na agad kami. Disclaimer, magta-travel ulit kami. So, yung kaya ilagay nyo lang kung anong gusto nyo pag-usapan. At huwag nyo kalimutan, nandito or something, yung mga codes. Codes namin para makatipid kayo sa mga next travels nyo. Yan, meron na rin ng Agoda. Yay! Thank you guys for listening to the Tara Podcast. See you again next time. Bye! Bye!